Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong update dito tungkol sa mga nawawalang sabungero. Ang video ay courtesy sa atin ng TV5 at ng isang ka-vlogger natin na Senyora Buzz. At dito makikita natin na talagang matagal na pala ang pangyayaring ito dahil sa ang ina ni Lasco ay tumanda na dito matanda na at nabulag na yung isang mata. Hindi tulad nung nakaraang 5 taon na yata ay medyo maliksi pa, pero ngayon matanda na kawawa. Kaya ito, umaasa sila ngayon, merong bagong pag-asa ang mga naiwan ng mga biktima na marisolba ang kasong ito dahil meron nang lumitaw na isang testigo na mismo nagtatrabaho sa Isabong. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng TV5. Nabuhayan daw sila ng pag-asang masasagot na ang maraming tanong sa paglabas ng mga bagong testigo. Nasa frontline na balitang yan ang ating Mr. Exclusive ng News 5, Gary De Leon. August 2021, nang makuna ng CCTV ang pagdukot ng mga armadong lalaki sa big-time master agent ng Isabong na si Ricardo John Lasco sa San Pablo, Laguna. Unang inilapit ng pamilya ni John sa News 5 ang kwento ng mabigo silang makakuha ng impormasyon sa mga otoridad. Sa eksklusibong panayam sa ina ni John na si Carmelita, dinukot ang kanyang anak dahil napagbintangang gumawa ng sarili niyang Isabong website na kinopya sa website ng Pitmaster. Ito mga kababayan yung nagalit yung may-ari ng Pitmaster. Yung Pitmaster na website, kung sino man ang may-ari noon, hindi yon yung culprit, 'di ba? Yun yung may 'di ba? May kasalanan. Yun yung numero 1 na suspect kasi yun nga ang nagalit dahil kinopya pala ni Lasco ang estilo ng Isabong doon mismo sa kanyang amo, sa kanyang pinagtrabahuan na tinatawag na Pitmaster. Kaya napakadali lang naman lutasin ang kaso na ito Kaya nga lang kapag may mag-imbestiga baka tatabunan ka agad ng ng kahon-kahon na pera, kaya hindi na magkakaimik pa. Di ba? At sa 4 na taon yata wala yatang nakulong diyan na mga sangkot. Kaya kawawa talaga tong mga naiwan ng mga biktima. Grabe. Umiiyak yung iba iyak ng iyak. Nakakaawa, nagtrabaho lang yung mga sabungero na yan, parang naging bisyo nila yan, pero diyan na sila nabubuhay sa sabong. Diyan sila kumikita, diyan sila nagkapera, minsan natalo, minsan manalo, pero all in all ay diyan sila nabubuhay. Yan ang kanilang kinakabuhayan na parang bisyo na rin. Wala tayong dyan Yan ang nila yan ang linya nila Tapos biglang may mga taong tatapos sa kanilang buhay. Grabe. Diyos lang ang pwedeng maghusga ng buhay ng tao hanggang kailan. Di ba mga kababayan? Kaya kahit anong sama ng tao, maliban na lamang kung yung talagang sabihin natin pumapatay ng mga tao, yun ang dapat di ba? Pero yung nagtrabaho lang, manok lang hinahawakan, kawawa naman. Okay, balik tayo dito sa video courtesy sa atin ng News 5 with Julius Babao. Nasa 15 raw ang dumukot kay John pero 5 lang ang nakilala nila. 3 sa kanila ay mga pulis na una nang nasampahan ng kaso sa DOJ. Makalipas ang halos 4 na taon, tila natulog daw ang kaso. Pero sa paglitan ng mga bagong testigo, naniniwala raw si Nanay Carmelita na makakamit na nila ang hustisya. Umaasa rin silang masasagot ang tanong kung nasaan na si John. Sa tagal ng aming paghihintay, para kaming nabuhayan ng loob. Napansin na at merong lumitaw na testigo. Na sana magtuloy-tuloy na yan. Malabo na ang mata at halos di na makaaninag si Carmelita, pero bago tuluyan daw dumilim ang kanyang paningin. Sana raw maaninag niya ang hustisya sa pagkawala ng kanyang anak. Umaasa pa rin ako sa aking paghingi ng dasal sa Panginoon na alam kong pakikinggan niya kami
pakikinggan lahat yung aking mga dasal. Sa Lunes, formal na magsasampa ng kaso ang testigo laban sa mga personalidad na nasa likod ng missing sabungero. Nagsagawa na ng case conference ang Department of Justice at Philippine National Police para talakayin ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito ang pinakamalaking challenge talaga kina Remulla sa DOJ. Dahil sa yung dating mga nakaupo diyan ay ano na di ba? Na-impluwensyahan na yun. Di ba sinabi nga na kahit Supreme Court ay hawak nila. Kaya sabi nga ni Remulla ay napakayaman, napakabigat ng kalaban. Grabe no? Ang yaman-yaman pala niyang in-check na yan. Maraming nagsabi na si yung boyfriend daw ni Gretchen noon. Ngayon ay tamang-tama talaga na hiwalay na sila ni Gretchen, di ba? Kaya pwede nang tumistigo si Gretchen. Sabi nga ni Totoy ay pwedeng makatulong si Gretchen dito. Gretchen, nasabi na natin noong nakaraang video, hindi pa natin nabanggit yan, pero marami na kasi ang nagsabi. Kaya hindi tayo tiyak, pero yun ang ating di ba? Yun ang ating naiisip Pero hindi tayo nagsabi na sila yung mismo. Tayo yung nagbabase lang din sa mga comments. Okay, so ito nga, kung totoo yan, di ba galit si Gretchen kay yung ex-boyfriend niya dahil sa pinatulan din ng isang magandang artista din na galing kay Cesar Montano, di ba? Kaya ito ng pagkakataon kay Gretchen Barreto para makaganti, di ba? Ang problema diyan kung arigluhin din siya ng milyon-milyon, di ba? Hirap talaga ng mayaman, no? Kaya nga sabi sa Biblia na the root of all evil is money. Ang pera ay hindi talaga yan masama. Pero kapag nasubrahan at nalasing ka na at ganyan ang nagawa mo, wala ka ng respeto sa buhay ng tao, yan na yung pera na magiging devil na yan. Kapag ganyan na. Ang pera ay okay lang yan Sabi sa Biblia, okay lang naman ang pera. Pero kapag naalipin ka na yan at gumagawa ka na ng katulad nito, ayan ang root of all evil. Evil na lahat ang ginagawa. Katulad nila Digong, di ba? Dahil sa naalipin na sila sa pera, pera-pera na lahat. Kaya ito na yung nangyayari sa kanilang buhay. Kasi hindi nila binabalikan yung mga simpleng salita ng Diyos na money is the root of all evil. And you can't serve mammon together with God, di ba? You cannot serve two masters. Yung pera at Diyos, the love for money, the love of God, the love for God, dapat ay isa lang talaga ang mahalin. Ang pera ay panggastos lang talaga yan. Huwag niyong mahalin ang pera, mga kababayan. Dahil kapag minahal niyo yan, magagalit ang Diyos dyan. Dahil ang gusto ng Diyos ay siya yung ating mahalin. Alright, so balik tayo sa update ng ating mga kababayan tungkol dito sa nawawalang sabungero na unti-unting nagliwanag ang kanilang pag-asa ng mga naiiwan. Nagliliwanag dahil sa matapang na witness na si alias Tutoy na mismo nagtatrabaho sa inner circle ng Isabong. Kaya alam niya lahat ang mga galawan sa loob. Napakatapang na tao nito. Mabuti nga't buhay pa Ang tagal-tagal pinaghahanap na yan Grabe. Meron talagang mga tao na magiging hero. Magiging hero at sa huli ay nakakatulong. Kahit na masama, di ba? Kahit galing sa masama, mayroong mga taong nagbabago na katulad ni alias Totoy. Alright, balik tayo sa ating update sa sabungirong nawawala. Ayon kay Justice Secretary Remulla, makapangyarihan na magiging kalaban sa kaso. Posibleng may impluensya raw ang di pa pinangalan ng mastermind. Kakusapin ng DOJ ang Korte Suprema para masigurong di may impluensya ng kaso. Balak din ng DOJ na humingi ng tulong sa gobyerno ng Japan para sa kagamitan sa paghahanap ng mga labi ng missing sabungeros na itinapon umano sa Taal Lake. Ito pala mga kababayan, balikan natin yung pagdukot Una ay dumating itong SUV
parang van, no, dumating. And then dumating si Lasco, yung nakakotse sa likod. Ayan, no. OJ na humingi ng And then biglang nilapitan, no. Ayan, no. Biglang may lumapit sa kotse, na oh. humingi Ayan, ng no. tulong sa gobyerno. Ayan. So yun pala. Ito, klarong-klaro naman sa mga naglalakad, oh. Klarong-klaro naman yan. Ayan, no, dinukot si Lasco, ayun. So then pala mga CCTV, kapag i-close up yan, makilala yan ng mga kasamahan nila doon sa presinto. Sa tindig pa lang ay alam na eh. Di ba kapag na-close up yan? Kaya nga kilala ng mga kapatid ni Lasco yung dumukot. Iwan ko lang kung nakulong yung mga pulis na yun, di ba? 4 years ago kasi ang ano na yan. Ang hearing nila noon sa Senado 4 years ago. Tagal na. At hindi natin tiyak kung ano kasi alam naman natin na ang administrasyon noon ay may mga gentleman's agreement. Kaya nawawas out ang mga ganyan na klaseng kaso. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng News 5. Meros na itinapon umano sa Taal Lake. Ang National Police Commission o NAPOLCOM iniimbestigahan na ang sinabi ng testigong si alias Totoy na sangkot umano ang ilang pulis sa pagdukot. Bibigyan daw ang mga idinadawit ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig. Tiniyak nilang mananagot ang mga patunayang nagkasala. Ang NAPOLCOM hindi matatakot na mag-imbestiga at ang NAPOLCOM ay hindi natatakot na mag-impose ng penalties kahit dismissal man yan sa serbisyo kung kinakailangan. Mabigat ang pera ng isabong. Hindi ito basta-bastang kalaban. Kasi nga, ang bigat talaga ng kalaban sa dami ng pera. Okay, so ito naman, itong video clip na ito ay courtesy sa atin ng Senyora Buzz channel. Which is, narito, pinortray niya yung muka ni Barreto at muka ni Atong. Hindi ako ang gumawa nito Ito ay video clip galing kay Senyora Buzz at binigyan natin ng reaksyon. Baka sila nga kasi ito nilagay ni Senyora Buzz sa kanyang video Gretchen, no? Tsaka Atong Ang, pero ngayon wala na daw iba na ang kay Atong Ang ngayon, yung yung dating asawa ni Cesar Montano. Mahiling talaga to sa maganda kasi mayaman naman, kaya naman bilhin niya yung mga magaganda, di ba mga kababayan? Kaya pwede nang gumanti si Gretchen dito kay Atong at doon sa babae kasi inagaw sa kanya Ito ng pagkakataon ni Gretchen ngayon na magaganti kapag siya magsasalita against dito sa chikwa na ito. Grabe talaga, noon pa talaga nilulustay na ang Pilipinas ng mga inchik noon pa man. Katulad ng mga inchik na ito, ang tagal-tagal na ito sa Pilipinas. At naghari na sa Pilipinas, di natin alam Grabe. Okay. So, pakinggan natin tong video clip ni Senyora Buzz. Ang dami ng pera. Tsaka may video pa nga na hawak na magpapatunay kasi nasabi niya. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Gusto mo akong gumawa ng illegal acts para... Aba, narito na naman si Bato. Ano na naman pinagsasabi nito? Kasama na naman ito Ayan, no? Ay, kung ano-anong nadadawit si Bato Kasi nga yan yung sabi na don't love the money, for the money you love is the root of all evil. Kapag minahal ang pera, katulad ni Bato, gusto niyang maging senador, gustong mayaman, di ba? Gustong yumaman, gaya yan. Kapag yayaman ka na, galing ka sa kahirapan, andin biglang yaman, andin ang pera mo ay hindi galing sa malinis na paraan, ay meron talagang karma yan. Kung hindi sa'yo, ay sa mga anak mo at sa kaapu-apuhan. Kaya okay na yung mahirap lang, basta yung kita galing talaga sa malinis. Walang walang guilty, hindi guilty kapag pinaghirapan talaga ang pera. Pero kapag galing sa mga sindikato, nako,
Ano yan talaga, hindi aabot yan ng 10 taon, darating na ang karma eh. Maniningil yan, maniningil. Katulad ngayon kay Bato eh, hindi na ano si Bato ngayon eh. Hindi na gaanong nakakatulog eh, nandiyan ang ICC. Ngayon, madadawit naman to sa itong sabong na ito kapag ipapatawag na to sa ano, sa Senado. Ay madadawit na naman yung pangalan niya. Ayan. So, good luck kay Bato, good luck kay Bato. Bagong ano na naman ito ni Bato, bagong harapin na naman. Maliban sa ICC, tagal-tagal pa ang ICC. Mga 1 taon pa siguro mapatawag tong si Bato sa ICC, mga kababayan. Kaya dito muna tayo sa isabong. Balik tayo sa video. Gumawa ng illegal acts para makuha ko yung katotohanan. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Bakit siya kakasuhan? Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Sangkot umano ang isang kilalang female personality sa kontrobersyal na pagkawala ng hindi bababa sa 100 sabungero. Lahat ng witness na si alias Tutoy, ang babaeng famous celebrity, ay kasama raw ng mastermind sa mga meeting, kaya siya raw ang posibleng susi sa krimen dahil marami na raw itong alam. Ayon pa sa ulat, handa na ang affidavit ni alias Tutoy, ngunit ibibigay lamang niya ito kapag kumpleto na ang hawak niyang ebidensya at kapag kasama na niya ang mga magkukumpirma sa kanyang pahayag. Lahat ng itatanong niya sa akin, sasagutin ko lahat. Lahat ng gusto niyang malaman, sasabihin ko. In this interview, wala naman akong mapapala dito eh. Sa sobrang lakas ng influence nila. At risk din ako. Pero ang sa akin lang, gusto kong tulungan yung mga families na nawawala. Hindi natin alam, baka maninoy ako. Baka last interview ko na rin to. Pagbaba ko dito, patay. Pero meron na nakatutok sa atin. Oo, talagang napakadelikado ng buhay ni alias Tutoy dito. Sila nga Arimulya, takot kay kay Inchik kay Chikwa. Lalo na itong si alias Tutoy, isang ordinaryong tao lang, di ba? Siguradong pinaghahanap na yan ngayon. Kaya kudos, mabuhay si alias Tutoy dahil sa pagtulong niya nalalabas ang katotohanan at mahanap yung mga naitapon sa Taal Lake. Di ba? Magiging hero ito sa dulo. Kaya kahit na kasapi siya ng sindikato noon, dahil sa ginawa niyang kabutihan ngayon ay kahit sa langit ay tanggapin yan doon. Dahil sa tumulong siya na malutas ang napakalagim na krimen. Grabe. Dahil lang sa manok, dahil lang sa sabong ay makakatulog kaya itong mga tao na to, di ba? Di ba kapag nagagawa tayo ng masama, parang hindi tayo makakatulog? Ito mga buhay itong kanilang mga inutang Kaya kapag nakakatulog ang mga taong ito, ay hindi mga tao ito. Hindi ito ordinaryong mga tao ito, di ba? Mga halang ang kaluluwa nito kapag nagkakatulog ito ng gabi, itong mga gumawa ng ganito. Okay, ano sa palagay niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Paki-comment sa ating comment section. Totoo nga ba na itong Chikwa na ito at itong artista ay kasama din sa sindikatong isabong at sila mismo yung mga mastermind? Ano sa palagay nyo? Okay, at sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At sa mga avid followers, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat.